kalsada ng Maynila at The Hague, Netherlands, kundi maging sa Amerika. Nagprotesta ang ilang mga Pilipino kontra SONA. Ang una sa kanilang agenda, kalampagin ang gobyerno sa trade deal ni PBBM at US President Donald Trump. Ang detalye sa agenda report ng ating US correspondent Don Tagala. Sa pagbubukas ng Murray Cafe sa New York City nitong weekend, hindi maiwasang mag-alala ng may-ari na si Dan Samonte. Ang best-selling drink nilang iced ube latte ay gumagamit ng ube extract na imported pa mula sa Pilipinas. Nakikilala rin ang kanyang cafe sa Filipino Rice Bowls or Silogs na meron ding sangkap na mula sa Pilipinas. At ang kanilang kape, inangkat din mula sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya naman pagdating ng August 1st, inaasahan niyang may pagbabago sa presyo ang kanyang mga bilihin dahil sa Trump tariff. Pero dahil bagong bukas lang ang kanyang cafe, susubukan daw muna niyang saluhin ang dagdag na gastusin dulot ng taripa dahil baka hindi na magsibalikan ang kanyang customers. I will try to maintain it first. I want to keep the customers. I don't want to give a high rate, especially with the started. I'll try to absorb. We'll source a different vendor or locally or a different area if possible, if the price will go up. Samantala, dose-dose ng protesters ang nagtipon sa konsulado ng Pilipinas sa New York City para sa tinatawag nilang People's SONA. So when we say People's State of the Nation Address, we are here to talk about the true state of our people. Umalma sila sa epekto ng Trump tariff sa Filipino-Americans tulad ni Samonte. Binatikos din nila ang kahinaan ng administrasyong BBM sa pakikipagnegosasyon nito kay US President Donald Trump at sa 19% tariff nito sa Pilipinas.